nakasing-kasing ug kalag diha sa Ginoo. Kay mao ni iyang kabubuton isip mga katawhan sa Dios. Ug daygo nato ang Ginoo kay siya mao ang gamhanang Dios, usa ka gamhanang hari ibabaw sa tanang mga Dios. Amen. Ug tungod ni ana mga kaigsuunan, ang Dios takos sa ato ang pagdayig. Ang salmo nagaingon usab nga ang atong pagdayig labaw pa sa mga pulo nga gibayaw ngadto sa langit, nga magmaya diha kaniya isip atong amahan ug hari ug usa ka Dios nga nakigsaad kanato. Amen. So we must praise God with our voice. Amen, church? Mag-awit kita sa iyang mga pagdaygikan sa kadagaya sa usa ka kasing-kasing nga puno sa gugma og kalipay og pasalamat. Pag-awit ngadto sa Ginoo, paghimog usa ka kasaba, usa ka malipayon ngadto kaniya kay siya Dios nga dako, gamhanan, balaan ug mangluluwas sa atong mga sala, ang naghatag og kadagaya sa grasya sa pagtuo ug kaluwasan. Amen. So let us all bow down and worship our great King. Let us kneel before the Lord, our Maker. Thank you, Lord Jesus. Thank you, our God, for you are our great King. Indeed, Lord, you deserve, Lord, all the praises sa tanan na mong ipang kanta, Lord, sa mong lips, O Father God, because you are our great, mighty King, our Creator, our salvation. Thank you, O Jesus. We give you glory and praise, O God, to your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See how the Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great. Every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you did great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Praise you, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Above it all. Hallelujah, God. Unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God. Above it all. Hallelujah, God. Unshakable, hallelujah.
have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you did great things. Hallelujah, God. We thank you, Lord, for you have done a great thing to us. You have sent your Son, Jesus Christ, O Lord, to ransom us, O Lord. Indeed, Lord, your name is matchless, God. We were sinners, we were orphans. We were looking for a home. We were lost and we were broken, wandering alone. Looking down at our condition, you sent your Son to change our fate. Though we were hopelessly in prison, He came to take our place. Glory, glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom for captives, your name is matchless. What a mystery to fathom, that we're your children set apart. For we were enemies, not pilgrims, prodigals at heart. But your Spirit now has caused us to no longer doubt your love. Our Father, you have brought us, adopted to your Son. Glory to your name. Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. Beauty for ashes, your name is matchless. Glory to your name. Let's give glory. Glory to your name. Glory to your name. All we have been given, it's to God through Jesus' name. A sinless death has been exerted, and glory now awaits. Your glory, your glory now awaits. Glory to the name of Jesus. Glory to the lonely name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. Beauty for ashes, your name is matchless. Beauty for ashes, your name is matchless. Amen, oh God. Thank you, Lord. We thank you, God.
for your great love toward us sinners, Lord. King of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore him, came and set his crown aside, emptied himself, leaving his glory. See how he loves us. Son of man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us. See how he loves us, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. You're the Lamb of God, Lamb of God, crucified, suffered alone, dying he saved us, laid within a sinner's grave. Ever he lives, risen to raise us. See how he loves us, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Ang basahon sa Juan 1:14 hangtod sa 18. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan. Ingon nga bugtong anak
puno sa grasya o kamatuoran. Si Juan nagpamatuod mahitungod kaniya ug misinggit nga nagingon, mao kini siya ang hihisgutan nako ako pag-ingon. Siya nga moanhi sunod kanako labaw pa kay kanako kay siya una man kanako. Ug gikan sa iyang pagkapuno nakadawat kami tanan og grasya ngadto sa grasya. Kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong nga Dios ang anaa sa sabakan samahan mao ang nagpaila kaniya. Ginoong Hesukristo, salamat Ginoo God, Lord, Amahan, nga imong gipadala yung bugtong anak. Nga siya nga Ginoo nga nahimong tao. Ug wala gyud laing Dios nga nyanis kalibutan kundi imong bugtong anak nga mao si Kristo. Ug pinaagi kaniya Lord. Lord, nasinati namo ang grasya ug tanang grasya Ginoo Lord. Kay ang taning-tanan o God, Lord, kay angayan mamisilutan, but tungod sa imong grasya Lord, Lord, nadawat namo ang kaanindot ug labaw tanan ang kaluwasan pinagi sa imong bugtong anak. Lord, that is why Lord, only Jesus alone o God, only Jesus alone o God, that the Lamb of God, Lord, who takes away the sin of the world. Saman salamat Ginoo munang Lord sa among pag-awit o pagsimba Lord, himuo nga sa tinibuk-an namong kasing-kasing, Lord. Amo gyud isugid sa pinagi sa pag-awit, Ginoo. Dalaygon ka, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Nahimulag ako, diha kanimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapakyasan muduol kang Jesus, ipadaya ang pulong mo. Sa kagitniman gumamidana, nadawat ko ang kalinaw mo. Misali ko, Jesus, diha kanimo, Hesu Kristo, uwing paglaom ko. Pagkadako kayo sa imong kaluoy, dili matukan ang imong grasya. Ikaw ninao gikan sa langit, giangkon mo kasaypanan ko. Sa krus kitapos, pinasaylo, pinili kong anak nimo. Manluluwas ka sa kinabuhi, Hesu Kristo, buwing paglaom ko. Hallelujah, daygon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan gihatag mo, Hesu Kristo, buhing paglaom ko. Hallelujah, daygon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan gihatag mo, Hesu Kristo, buhing paglaom ko. Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo,
Jesus, kadaugan sa kahilungan, ikaw milano, misinggit ka nga natapos na. Sa kabuntagon, ikaw na banaw, Kamatayon mo, Jesus, kadaugan ko. Sa kahilungan, ikaw milano, nisinggit ka nga natapos na. Jesus, ikaw ang kadaugan ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon ibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan ihatag mo. Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Hallelujah, hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon ibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan ihatag mo. Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Hallelujah, 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 oh God. You are our hope, oh Father. This life, oh Lord. My word is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My word is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by. But life eternal calls to us at the cross. I will not boast in will or might, or human wisdom in light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To others see that I
I confess my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Amen, O God. Indeed, Lord, you're our greatest treasure, O Father. You're our greatest treasure, Christ. And you alone can satisfy us, O Lord. We thank you, God. Amen and amen. Mayng hapon sa tanan, adto na ba tay bagong nakaari sa simbahan? We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together, one cause, one hope in the one God, one Father over all. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Amen. Pupat ito yung human. Maayong hapon sa tanan, nalang tayo gamay na announcement. Una sa tanan, itong prayer meeting kay last pag Thursday for this year. So, mobalik ta sa itong prayer meeting is next year, February. So, magpahibalo lang mi kung kano sa adjud iyang fix nga date. But next prayer meeting na to is next year na, February. And nagpadayon gihapon na itong Bible study sa Ermita, matag Wednesday, alas 2 sa hapon. Og napon tay Bible study sa Pasil matag Biyernes alas 2 sad sa hapon. Unya kinsa toy mga ginahan na mo volunteer og hatag og trucks, among gi-encourage sa matag usa nga moarita every Saturday for giving of trucks. Pwede pod natay truck sa Luyo kay kung padong tauli pwede ta magdala para ato mahatag pod sa uban. And kung kinsa toy ginahan mag song offering, dola lang ninyo si Jeneline Iyak para sa pag kuan sa song, pag screen sa song. Kinsa tayo ginahan magpabaptize or dedication is doola lang ko. And for our evangelism, so last ganina no, pero next Saturday, maghatag mi og kanang copy, Bisaya nga copy sa katong upat ka buok. And then mag teach pod si Pastor Ken next year para pod sa unsaon pag Bible study. And then, atong updated na church calendar, next Sunday is, ang ato ang Sunday service magsugod o alas 10 sa buntag. So, next Sunday, alas 10 sa buntag, magsugod ato ang Sunday service, kay mauna ang ato ang church anniversary. And then, on December 24 and 31,
is alauna sa hapon magsugod ato ang Sunday service. So mao lang na, daghang salamat. Without praise the Lord, ana nga announcement. So next Sunday lang 10 a.m. ta magkuan. You can go early here. But nagyapon ato ang van, carpool ba? So, kala chat lang mo kung what time mo pakuha niya. Basta biyan. Nya, true sa evangelism na to ay sa training, mo train ko sa pag Bible study, but nasa tayo material si panghatag tong what is the good news nga Cebuano. So, kana lang mga years, 3 years niya. Maybe next year mag-membership sa ta, kay importante kaya na tong membership so that we know what unsa ato ang kinsa ang tabangan. So sa simbahan kay we cannot also amo na lang gikuan nga which is biblical na siya, but before ko mag-membership mo na siya sa Ephesians lang pod nga kuan na to. So praise the Lord. Inaim tupad, we are one body. Usara ta kalawas ni Kristo. Usara ta kalawas ni Kristo. So palihan ko kablis yung Bible, Ephesians chapter 3. We're go on chapter 3 na in Ephesians, di ba? 6 chapters, pero karon chapter 3 na ta. So ako ni kuanan. So, katong nang eskwela kay BI, nasayod yun sa story ni Joseph. Di ba? Kailan mo ni Joseph? The dreamer. So, kung nakabasa mo sa Genesis, from chapter 37 to 50, siya mo gifocusan diha nga story. Na uban na interruption, but most good si Joseph good, which is ika-11th son ni Jacob or ni Israel, which is the only son ni Jacob, the only son at this time ni Rachel. Kay si Rachel, which is kaning Leah. So, the story of Joseph, the dreamer, is one of the extraordinary story. We know there's a lot of story in dyan nila, binakanggas. But makita na to, yung story is because it is a typology of Christ because through Him, naluwas ang Israel nga nasod. Pero atong makuha na to nga, when he was 17, gibaligya siya sa iyang mga igsuon sa slave traders, which is the Ishmaelites. Di ba? Mga Ishmaelites, mga kaliwat ni Ishmael. Unsay reason? Because of jealousy. Kay si Joseph, gipadaygan na sa Ginoo nga siya'y gamiton sa Ginoo nga ang mubow down ang mga stars o ang moon ug sun. Ang 10 stars, which is nag-refer sa iyang mga igsuon, ug moon and sun is refer sa iyang mama ug papa. And then, after tungod of jealousy, gibaligya siya, remember, kaning silos, kaning pagka-jealous, nagibuhaton, in this spot yun, pag gibaligya siya, and then, gibaligya po siya, o gipalit siya ni Potiphar, the captain officer sa emperor sa Egypt. So, makita na to sa story ni Joseph sa kamot ni Potiphar, because the Lord is with him, mo na gibalik-balik yun, na-improve yun ihang handling sa as a slave, as a ulipon. So, yung pagka-ulipon isip Hudiyo, actually gitahasan siya, gipiyalan siya sa tibok kabtangan ni Potiphar. Di ba? Nabawa mo na story. Pero wa madugay, ang naitabo pod, gipasanginlan siya nga iyang gihilabtan o girape ang asawa ni Potiphar. Kay gitintal siya sa sa hilabti na sininan niya. So ang natabo ni Joseph sa iyang kaayo nga gibuhat napunta na pud siya sa prisuhan. Ug wa madugay sa prisuhan, siya la puy gipiyalan sa warden nga siya mo'y mangu sa tanang piniriso. Because ang point niya, the Lord is with him. Di ba? And then suddenly nay duha ka piniriso nga nagdamgo nga di kibaon sa interpretation, which is right hand ug left hand sa emperor, cupbearer o kaning baker. So, gingnan siya, ginterpret niya, pag-ingon niya nga, ayaw ko kalimti ha. But after 2 years pa siya, gikalimtan gid siya. Nagyapon sa prison. Pero makita nito si Joseph, wa gyud siya mo bagulbol o mo complain. In spite sa tanan sa iyang kinabuhi, gipiyalan gyud siya. Di ba? Moni, as Christians, we are God's steward of God's grace. Gipiyalan po ta sa gospel. Gipiyalan po ta
nga mo share sa gospel. That is why nag-training og evangelism ninyo. Di ba? Mo ning kita itulan ko ni Stewards of God's Grace Part 1. So gipilalan ka sa grasya sa Dios. Unsa ning stewards ato ini tukiyo niya. We need to understand ang matag magtutuo, ang matag usa nato is gitagaan ka grasya. Saving grace. Ako ni saving grace kay ang common grace it means nga wanan ka, may nitan ka, hanggap kag hangin, libre pa kadaganan wa gyud saving grace. Kanang grasya nga maluwas ka. Kay musugot kay sabi gibutang sa Bible, buhi ka kibaw jud kang malangit ka. Di kay ang Ginoo bahala. No, gibutang sa Bible masayod ka nga langit ka. I hope nga masayod na mo. So that is why we receive grace. It's a privilege also nga mahimo tang gipialan sa ta sa grasya. Kay the word steward here in verse 2 sa Greek word ani nga word nga steward, it means dispensation. Gidispense. Actually, ang meaning sa steward to is manager, administrator, sa panang steward, mo'y gitahasan. Pero sa Greek word din nga kani nga text, dispensation, ni-dispense ka sa grasya sa Ginoo. Sama ni Paul gitahasan sa grasya sa Ginoo gipialan. So kita sad napialan sad ta because kita sad mo share sa gospel. Pero kita mo dili kita mo gidispensar, dili kita mo dispense gipialan lang ta. So mo ni karon nga ang question is unsaon man nato nga mahimo tang matinud-anon nga steward sa grasya sa Dios. O mahimo tang matinud-anon nga gipialan ta sa gospel. So mamalihog ko mamarog ta. Let's read Ephesians 3 verse 1 to 13. Onya karong Domingo ha, verse 1 lang ta. Mo ni siya, verse 1 lang ta. Pabasahon na to tibuok, so makita natin ni. So tungod niining maong hinungdan ako si Pablo binilanggo ni Kristo Jesus tungod og alang kaninyo nga mga hintil. Kung nakabati man kamog mahitungod sa pagpiyal sa grasya sa Dios nga gihatag ngani kanako alang kaninyo nga pinaagi sa pagpadayag ang tinago gipahibalo dinhi kanako sama sa akong gisulat sa minubo. Sa inyong pagbasa niini kamo makasuta sa akong pagsabot sa tinago mahitungod kang Kristo. Kaniadto sa laing mga kaliwatan wala kini ipahibalo ngadto sa mga tawo sama sa pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propeta pinagi sa espiritu ang tinago mao kini ang mga hintil mga isig ka manununod mga bahin sa maorang usak ka lawas ug mga isig ka mag-aambit sa saad diha kang Kristo Jesus pinagi sa maayong balita. Niining maong maayong balita ako gihimo usab ka alagad sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag kanako pinaagi sa paglihok sa iyang gahom. Kanako bisan tuod og labing ubos sa tanang mga balaan gihatag ang maong grasya aron ako iwali ngadto sa mga hintil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Ug aron ipahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa maong tinago sulod sa mga katuigan gitago kini sa Dios nga maoy magbuhat sa tanang butang aron nga pinaagi sa simbahan ang nagkalain-laing kaalam sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga nagmando ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit kini sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang gituman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug pinaagi kaniya kita may kaisog ug pagsalig sa pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya busa maghangyo ako kaninyo nga unta kini kamo maluya tungod dili kamo maluya tungod sa akong mga pag-antos alang kaninyo mao kini ang inyong kaymayaan. Magampo kita amang lang ito nga amahan. Salamat Lord, salamat Ginoo God. Salamat Lord sa dako kay nga butang imong gibuhat dinhi kanamo God. That you have done great things to us Lord, beyond comprehension Lord. That we are sinners makasasala mi dili takos luwason dili takos kaluy-an o gugmaon o God. And yet, Lord, beyond measure gid Ginoo God nga dili masukod ug matugkad imong gugma ug kaluoy dinhi nimo kanamo o God. Busa amahan wa gyud lang response o God kundi sa among pagsimba ug pagdaig gyud
diha sa tiilan nimo Ginoong Hesukristo. Amahan, salamat sa adlaw-adlaw na mong pagpahinumdum, labas na sa pag-provide sa mong pag-adlaw-adlaw nga pangkinahanglanon, even ang adlaw nga musubang, nga maorag yapong asa siya musubang, ug mo sunset, Ginoo. Even, Lord, ang hangin nga mong gihanggap nga libre. Salamat, Ginoo God. Munang, Lord, bisan sa among kapakyasan, sa among pagkamakasala, Lord, mas nilabaw pa yun imong gagma ug kaloy, Ginoo. Saman, salamat, O God. But nag-ampo mi, Lord, nga karong hapuna, mag-auban ka sa imong pulong, O God, nga mupadayag ka sa matag usa, gamita lamang usab ko, Lord, nga imong tigpamaba, O God. Nga, Lord, nga daghan tang kalag, nga ma-born again sa karong mensahe, Aman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manglingkod ta, palihog. So unsaon man nato nga mahimo tang matinud-anon nga gipiyalan sa grasya sa Dios. Actually, I have 4 points, pero di mo man, point 1 bata karon. Munang tawag part 1. Number 1 is piniriso ka ni Kristo. Mo nang verse 1 lang. Yan ay duha ka subpoint na kuha na. Nga ako like kuha niya. Number 2 is next Sunday, gisaligan ka sa misteryo. Entrusted by the mystery. Ang point 3 said, gipakahibalo ka sa mystery. Making known the mystery. So, mo ni siya, og ang ikaupat, ayaw, not to lose heart. So, not to lose heart, ayaw ka discourage. So kanila ang tone na to, makita na to si Pablo, nagpadayag yun dinhi, muni nga ang main idea ni God appointed believers as a steward of God's grace. God appointed believers as a steward of God's grace. Ang Ginoo nag-appoint sa mga matutuo nga gipiyalan sa grasya sa Dios. Mo nang main idea sa tibok sa passage ni. And we need to understand, ato makita din nga si Pablo, iya gyuning gisaysay dinhi sa chapter 3. Mo ning iyang gibalik iyang identification. So mayong kag piniriso, wa bagay mo ang kog piniriso kay kanang description piniriso mauwaw biya ta. Di ba? Pero gi-appeal din ni Paul nga piniriso sa ni Kristo. So mao ni sa karong hapuna nga atong tukion dinhi sa verse 1. So ningon siya ni tungod niini. So sa English ba, for this reason. So tungod niini, for this reason. Ang meaning is because of this or account of this. What does it mean? Tungod niini. Kinsa man niini? Gikan sa verse 12, 11 to 22. Nga unsa man niini? Nga ang gisulti diya, nga ang hintil og Jew usa na ka building, which is templo na sa simbahan. Which is, mao nang templo sa Espiritu, templo sa Espiritu sa Dios. O ang Jew and Gentile, dapat is wanay mas labaw nila o mas ubos, equal na tanan. Sa atua pa, wanay mas dato o pobre, way mas bugo or bright, way ingon nga tawagan ni sir o ma'am or equal na gyutang tanan. Amen? Walay superior or inferior. Superior is tungod sa iyang social status, either manager siya o sa pa CEO, pero kita ulip kaning sulugoon ta sa panimalay sa simbahan equal ra ta. Amen? Mo ni timan pareha ba ta makasasalang tanan? So mo ning gipatayag ni Paul nga because tungod niini nga ang Gentile, ang Jew ug ang Gentiles isa fellow citizens na sa katawhan sa Dios. Mo ning giklaro ni Paul tungod niini. Balik siya sa verse 11 to nito. Mo ning yahuman kung tan-aw na to, actually daghan nagkuha na ni nga in verse chapter 3, ang point lang ni Paul din mani based sa mga gitan-aw na mo nito nga tungod niini niyo siya, ako si Pablo. Ako ay dayon si Pablo. Remember, gisulti niya sa verse 1 na, Paul, an apostle of Christ Jesus. Pero sa verse chapter 3, iyan na pong gisulti, ako si Pablo. Ako si Pablo. Unsa may point ni Paul? So atong tanawon nini. But in this passage, if you look at your Bible, verse 14, tungod niini gyapon no. Tungod niini. Pero or for this reason. So tungod niini, I bow my knees. So it's a prayer before the Father. So most of the time, actually ang chapter 3 is a prayer. But tungod lang ani sa verse 1,
nga prayer man ta ni tungod niini ako si Pablo mo ni siya nga iyang gingon dinhi nga binilanggo ni Kristo mo niyang son og in behalf of Gentiles. So most of commentator nagsulti ni nga prayer ni pero iyang gi lahi lang sa gisunod gyud sa tinudan ni nga prayer verse 14. Kaya nga naman iyang i-emphasize sa balik ang point na po niya sa chapter 2 11 to 22. Ngang Jew ag Gentiles usa na gyud. Mo na sa simbahan wa nay kolor sa panit. Wa nay patatas na ilong or even kolor sa buhok. Pariya matatanan. Di ba? So wa nay itom, wa nay negro, tanan equal na gyud ni. Nya iyang giklaro lang ug gihatag na po sa statement dinhi nga kinsa ta isip simbahan. Hudiyo magaghintil gipialan ta sa grasya sa Dios. Dili kay ang Hudiyo ra. Dili kay Hudiyo kay sila gipialan biya sa salvation sa Old Testament, di ba? Pero sa simbahan pariha na tang gipialan. Mo ning giduot pa gyud ni Paul nga ang gipasay siya usa siya ni sud sa prayer. So, mo na nga ni introduce sa prayer pero nausab na deviate iyang mind kay ganahan siya i-explain pa niya more. So, mo ning gingon sa kadaganan sa commentator nga mo niyang desire but the same time maybe ang audience iyab gyud ipaklaro lang gyud. Then mo na sa verse 14 next year pa day January ato ni matuki nga prayer na gyud si Paul. So mo ni ang pagampo ni Paul wa gyud is ang mga hintil nga magbabasa niya which is ang Ephesian church nga gisindanan ni is ila gyud tang masabtan nga templo na sila sa Ginoo. Kaya ang Espiritu nagpuyo diha kanila. So, mo na nga, iyang gibalik din mo na, for this reason, I, Paul, ako si Pablo, ningon piniriso ni Kristo para sa mga hintil. So, mo ni iyang basis nga paghusay, nga as Paul, nga as apostle, nga laki gyud ang ministry. We need to understand, gimpasize na ni Paul nga yang name kay para maghatag ni siya unsa man forceful ug firm. Nga kung basahan nimo redundant kay tanan, ako si Pablo. So maybe or dini maybe mao gyud ang kamaturan kay pagsuwat niya ani kadaghanan nga nasa Ephesian church wa na kaila niya wa kita. Di ba? Mao gyud ang giingon nga ako si Pablo. Way nakita niya. So Acts 21 mabasahan nimo nga background aning Ephesians sad nga nibiya siya didto. So most of the recipient niya iya yung giwakaila niya mga believers. So kanisad is ningo siya ako si Pablo naghatag siya emphasize sa iyang personal concern nga nagyo pagbati sa mga magtuto. Especially katong wa kakita niya. Ibalik ta mo sa iyang panahon ni. Remember, lisod pa kay wa pay cellphone, wa pay video-video nga tawag. Di pa sa karon kisay kuha nimong pangan, ma-search nimo sa Facebook. Amo din yan dagway. Di ba? Pero karon sa una wala pa mo nang gikuan but kaning nga word ako si Pablo gibalik-balik niyang description 5 times in 2 Corinthians 10:1. Ako si Pablo. Ay lamang adto. Ang context sa 2 Corinthians 10:1 kay gi-question ang apostleship ni Paul sa pagsuwat niya sa Corinthians. Di lang kay gi-question, wa siya suportai sa Corinto nga simbahan. Muna, ang 8 ug 9 about grace giving. Ang chapter 8 and 9, yan Sudes 10. Kaya nga naman, siya pastor, siya may nahimugso, pero wa siya suportai, wa niya hatag niya. Ang lain ni tayong tao nga mukuan mo ang apostol, human pastor, mo nilang gigi atiman, pero si Pablo, wa atiman na. Mo ni ningon siya ako si Paul. In Galatians 5:2 ningon siya ako si Pablo. Kay iyang gipasess nga siya ni ang nagsuwat sa Galatians. Ang iyang gospel dili gikan sa kinsa, kundi gikan gyud sa Ginoo. Mo nang si Pablo. Even sa Colossians, 1 Thessalonians 2:18 and Philemon 19. Mo na siya mga 5 times. So gi-identify lang ni Paul dinhi, ako si Pablo, siya ang author sa kaninga letter. Even though gisulti na sa chapter 1 verse 1, kung basahon ninyo nga si Pablo, apostol ni Kristo, Jesus. So, sa una, daghang kayong sodonomy.
Kibaw mo, isuwat ang pangan, ako si Pablo, pero di ka Pablo. Mailhan mo kang letter ni Pablo kay na-signature niya sa last writing. Tanaw yung Bible. Na-signature ni Paul. Di makita karon sa original text na unsa man, iyahag yung suwat, laing agi. Muna, in my handwriting. Muna somewhere na, yana, ato na lang tukiyon niya, na nasa, Galatians 6, verse 11. Tawa. Apa makita ta mo? Para nang papatuod. Galatians 6, 11. Tanawa, unsa kadagko sa agi sa mga litra nining akong pagsulat kaninyo, pinagis akong kaugalingong kamot. So, ang kaning 11 to 18, mao ni ang suwat ni Paul. Pero sa katong gikas chapter 1, na siya Aminiuses. Unsa man na Aminiuses? Secretary. Makita nimo sa Romans. So, kani signature niya, tamla ra niya nga iyahag siya ni dictate ani. Kay daghang mga sodonomy nga mo forging. Remember lisod pa ba kay so kana siya nga so mo ni ang authorship ni Paul gipakita lang dinhi nga siya gi-author sa Ephesians o kani mga letter. But somewhere na there daghan sa mga panahon hangtod karon mo question gyapon sa authorship ni Paul. Kibaw ba mo? Nga maglalis gyapon sila kung Pablo ba ni nga suwat nga letter. Mo nang ingon siya, ako si Pablo. So, actually, kanisang ingon niya, ako si Pablo, nagpunto sad ni siyang kaugalingon personally. Nga, iyang ipasabot nga siya apostolic sa mga Gentiles, apostle sa mga Gentiles. Kaya we need to understand, siya may gipayalan ni Paul sa ni Jesucristo sa Gentiles. So, dapat ako mo'y na authority sa Gentiles nga apostle. So, mo ni ako si Pablo. So, we need to understand, ang pagsuwat ni Paul ani karon, kung tanaan mo din ang iyang kwan, kasi sunod niya, ako si Pablo, human, binilanggo. Literally, actually, na binilanggo, literally, na priso gid si Paul ani. Ang prison letter ni Paul, if you look at your Bible, Ephesians, Colossians, Philemon, and Philippians. Makita niyo mo siyang writing, na siya'y kadina, na ato ng basahon niya. So, with all these things, si Paul yun is na priso yun. Dili tungod sa iyang kriminal. Tungod lang yun. Muna ang tupad niya, na priso, binilanggo ni Kristo Jesus. Kapatid mo, kung sa hinungdan na bilanggo siya, dili siya manuyupay. Nga nabilanggo siya. Nabilanggo siya tungod ni Kristo Jesus. Lakuyo din yung kuhantang Kristo, mabilanggo. Wapata padung na ta. Sa panahon ni Paul, mabilanggo jud ka. Kaya nga naman, kay kung believer ka, di man ka mo worship ni Caesar. Ya, kung di ka mo worship ni Caesar, prisuhon ka. Emperor sa Rome. Kailang emperor, imamang simbahon. Siyempre, kibutang mas Bible nga, wa kailang Ginoo. Kung nisimba ka ni Caesar, na di kailang Ginoo. So, imong giilis yung Ginoo. So, mo na bilanggo si Pablo. So, he was, actually, pagsuwat ani niya, he was in house arrest. Unsa na house arrest? Sabto na yung house arrest. House arrest, sama ni karon. Sa ubang mga dato, mga politician, house arrest nas balay, propiso sila. House arrest nas hospital. Di ba? Na sila guard. Mga dato, basad. Nasad sa bago pa sa, wala pa sa Duterte, house arrest po silang prison. Kaya nga naman, nindot kayo na diskuhan, na jacuzzi. Di ba? Mga sa house arrest. Pero ang house arrest yun, literally, house arrest din is maka-welcome kag visitors sa panahon ni Paul. House arrest, it means siya'y nag-abang siyang place. Pwede lang siya kagawas. Niya-contain lang siya sa four corners sa iyang lugar. Mo ni house arrest. Pero makabuhat diya bisag unsa. Suwat, entertain siya sa iyang mga bisita, ingana siyang house arrest. Pero ato ka mong prisuhan, himuon na mag-house arrest. Sa kinsa bisita dadun. Di ba? Mo din literally house arrest. So, morning napriso si Paul. But, ang question karon nganong napriso man? We need to understand, napriso siya 2 years in Jerusalem, most of the time si Caesarea, but ni-spend siya 2 years prison in Rome. Mo nang Acts 28:30. Kabata ni siya trek, o mo na siya padung siya sa Rome.
Na priso siya tungod lang niya pagwali sa gospel, tungod sa riot sa mob sa mga Hudiyo. Nga gipasangin lang siya nga siya og Gentile sa temple. Acts 22. Acts 21:37, Acts 21:27-33. So unsa man ning word binilanggo? Maybe uban na to makarelate ani unsa ning binilanggo, but the word binilanggo prisoners ni black is a captive. Gikup kaning captive. Gidakpan, salamat. Nya gibound ka. Gibutang ka sa kalugar. So mo ni ang binilanggo. So binilanggo is wa kay katungod sa imuhang wa kay freedom makagawas-gawas ba. Nabagyud ka sa sud nga corner mo ni binilanggo. But ang lahi lang ka binilanggo ni Paul dinhi, wa siya magagad sa rasyon sa bilang house arrest man. So mo na siya nga siya po'y mo abang, siya say mo provide sa iyang pagkaon. O niya ang pagkabinalanggo dinhi mo na nga di pasabot nga napriso siya as ex-convict. Tungod kay nakasala siya, ang pagkabinanggo niya dili tungod kay nakahimo siya crime. Ang pagkabinalanggo niya kay gipasangin lang siya nga nagdala siya hintil sa temple sa Jerusalem. Mo na ang record nga ginganlan si Trophilos. Pero wa good pasangil ba gyud to sa mga Hudiyo tungod sa jealousy again. Amen? Kay nagwali siya ni Jesucristo. Remember ning jealousy, di gyud ni mapungan. So, even gani nga gibilang gidakop siya na siya right nga unsa man muhimog testimony. Kay because he is a Roman citizen. So true ana nga even though na priso siya, but he have the right, even though he falsely accused sa mga Hudiyo, pero makita na to, ang pagabinalanggo niya, dili tungod siyang sala. The same with Christ. Amen? Nga nadakpan. Muna nga nabilanggo siya tungod, unsay buta niya, tungod ni maong hinungdan, ako si Pablo binilanggo ni Kristo Jesus. Listen to this. Morning akong gitalawan, prisoners of Christ. I have 2 points kaya ganing description ni Paul. There are 2 meaning sa iyang point lang. Literally, prisoners good siya, diha ni Kristo. At the same spiritually, prisoners good ta, diha ni Kristo. Gyapon. Both side. So, napriso siya tungod ni Kristo, but spiritually, napriso po siya ni Kristo. But, akong gikuhan din nga, number 1, naman ni sabpunan, prisoner of the master. Pinirisyo siya tungod siyang agawn. Ikaduha, prisoner for the missions. Napriso siya alang sa mission sa master. It means, wa na niya po iyang kaugalingon as parasiyo, wa niya kaugalingon po iyang as businessman, tent maker, kundi unsa man siya, para sa mission. So, we need to understand, ang description ni Paul, prisoner of the master and prisoner for the mission, it's also, most na ato as believers, we are prisoners of Christ Jesus. No wonder, napata din Muna ang simbahan, prisoners of the master and prisoner for the mission. Munang napata din sa kalibutan. So what does it mean, prisoner of the master, which is si Christ? Inamitupad, binalanggo ka ni Kristo. Nga imong agalon, mao si Kristo. So, even though napriso siya, pinaagi sa Rome, pero siyang kasing-kasing o gunahuna, napriso siya tungod ni Kristo. Dili si Caesar mo nagpapriso niya, si Jesucristo. Tuo kay si Paul na, muna ang praise of Christ Jesus, binilanggo ni Kristo Jesus, gi-identify niya nga siya gipanag-iya na ni Kristo. In 1 Corinthians, that was 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19-20. Di ba, ningon si Paul din nga, wala ba kamo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios pinagi sa inyong lawas. So kay niila naman si Paul, sa kinabuhi nga gipalit na siya sa usa ka bili. Dili na siya tag-iya siyang kaugalingon, mo nang giila niya nga gipanag-iya siya ni Kristo.
No wonder nga nituo si Paul nga niila siya nga unsay nahitabo niya tungod ra gyud sa Ginoo. Sovereignty of God. Nasa prisuhan tungod ni Kristo. Pero kalarohon lang ko ninako ha. Christian man ko na priso man ko ay tungod din ni Kristo. Unya nagdisadis ka, unya nangawat barong ka, nya gingon ka di na pwede nga tungod ni Kristo. Na priso si Paul kasi igwali ni Kristo. Amen? Kalarohon lang tani. Kidagan kay mo claim nga nidakpan, ako pang giadto, Christian ko sir. Yang ano na makasprisuhan. Na-appeal ako kay nagahantak. Appeal ko di siya day. Di ba? So, yung gilutos ko. No, napriso si Paul because pagwali ni Kristo. Dili about sa crime. Amen? So, mo niila si Paul yun nga, tungod ni sa sovereignty of God, nga, mo'y gi-allow ni niya nga nitabo diya. So, mo ni nga, we need to understand, gisaad naman, giginga naman Paul sa dihas Damascus, nga once nga siya, gipadaygan sa Ginoo nga musuffer jud ka sa kong name sa Gentiles. So appeal na yung pinanginiso. Mag-antos jud siya in Acts 9, di ba? So sa tupa kaning pagka piniriso ni Paul, nituman lamang siya sa iyang pagkatinawag. Nga kinahanglan mo antos jud siya sa iyang pag-antos. Acts 9:16. Appeal lang pagkulata, appeal lang sa man shipwreck, appeal na gibato, or even appeal ning pagkapiniriso. Appeal ni kang Paul. Kibaw ba mo si Paul gibato sa Philippians? Human ako yapan. Pagtuulan namatay. So padanaw sa mga tao namatay na gisa. Kailam gid ang tao kung namatay na. Kaya nga naman wala maginawa. Human gitapukan siya mga magtutuo. Nibangon na ba og namapa. Human niwali na pud. Di ba? Kung kita'y gamiton sa Ginoo, Lord, luya taw na ako, wako'y pagkaon, Lord. No, gibato pa jud ko. Lord, time out sa ko, madto sa ko kanang plantation be. Bunog ko sa pagpangalagad, Lord. Di ba kusugit mo kunuhay nga entitled kita nga gamiton sa Ginoo. Di ta ngayon gamiton sa Ginoo. O di sa dingon nga gigamit kay kawan ni mapiling Ginoo. Kung tinudan nila, di gyud ta mapili sa Ginoo. Grasya pa ni tanan. Amen? Mo ni nga angan natong masabtan. Mo ni si Paul kasabot siya nga sa kung gamiton kay sige mo kung agalon ni Kristo apin lagi ng pag-antos. Apin lagi ng pag-antos. Ya kaniya kung giwali niyo di binisikat sa ubang simbahan. Kaya nga naman, kay nang pagtuos Ginoo para genie. Kung isimba ko niyo dapat manindot akong kinabuhi. Ang gisaad sa Ginoo nindot ang kinabuhi sa langit. Wa dinhi. Ganahan kanindot yung kinabuhi dinhi. So, di ko na may tabo. Kaya tungod sa sala, di ko na may nindot atong kinabuhi. Kaya di ka matagbaw. So, di ni popular akong giwali biya. Basi di na mo malik sa Domingo, ha? Di mo kauglit yun. Di ba tayo? Minuha na kalangkan. So, mo ni siya nga, it's part na yun na nato. It's part na yun na nato. Even though si Paul, klaro kayo, pero naiuban nga gitawag, gila Kristiyan, dili part sa iyang pag-antos. Adi wala siya pag-antos, pero imposible sa ganun naagid na. So, mani nga, si Paul, gitakop siya, is resulta lamang sa pagkamatidudanon sa iyang pagkatinuwag diya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili kay tungod nakasala siya. Dili kay tungod kanang nangilad siya. Dili kay tungod kay scammer siya. Dili kay tungod kanang tawagan ni naghimo siya dautan. If you look at in Ephesians 4, mo nang ningon ko nga mao sa nitong calling ang sa atong sama ni Paul. Ephesians 4 verse 1. Busa ako nga binilanggo, kabantay mo gibalik nga binilanggo diha sa Ginoo. Naghangyo o kaninyo. Kisam ning kaninyo mga magtutuo sa Ephesians. Even karon magtutuo karon. Naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takos gayod sa tawag nga alang nining gitawag kamo. Unsa man nga tawag inyong pagganiluwas. Atong pagganiluwas dapat takos na tong puy-an nga unsa man nga binilanggo ta ni Kristo. Mo ni ang itong sabton nga gitawag ka para mahimo kang binilanggo ni Kristo. Og tungod ana binilanggo ka ni Kristo mo nang si Kristo nga maoy mo ang agalon.
Binalanggo ka siyang master. So si Paul, kakita siya nga dili si Caesar. Kailan mong Caesar? Dito manindag taho pa. Caesar may tawag sa emperor sa Rome. Kung wa mo kibaw. So Caesar may tawag nga. Tanan, sa lahi pa nagpangahan diha, Caesar gunay tawag. Which is, mahog sa title nila. Kaya ang first emperor nila si Caesar. Augusto, Caesar. So, si Paul, kita siya nga dili ang Rome. Mo si Caesar, mo last nga musulti, may tungod kaniya. Kundi si Jesus Christ. Kung unsa may duration niya nga napriso siya kaning panahon na, wa gyud na nag-determine kang Caesar. Kundi sa Ginoo gina o sa emperor. Sama ni Christ, kabanay mo ni Christ o ni Pilate. Nga ningon si Pilato nga nakoy authority nimo nga pagawson tikaw, di ti ka silutan. Kung sa may sulti ni Jesus Christ, wa kay otoridad mas labaw pa nako. Kung wala gitugot sa langit ang imong authority. So makita nimo, it is God who controls everything. Amen? So mo ni nga si Pablo kasabot siya nga ang iyang gipangalagaran is kibaw tanan kay mo'y nagkontrol sa tanang history. Mo nang ikaw gako piniriso sad ni Kristo, which is atong agalon. So kibaw si Pablo anytime kung mo decide nga ang Ginoo nga ma-set free siya, it means nga ang Ginoo gina mo nang wag value niya ang unsa mayang dangatan. If you read the letter of Paul, kung nasa prisyon, wag siya nagpa-pray, uy, tabangin taong ko ninyo. Wag siya masuwat nga, paita din, nangalagad man ko, lisod man kaya akong kahimtang, napriso pa naman ko. Diba? Mom na tungton. Ay mo nang born again, mapubre mo, lisod kayong kahimtang. Diba? Mo na kasagaran isulti. Kaya nga naman, kaya maborn again ka, di na ka mangutang. Kaya kung di ka maborn, sige magpangutang. Mo nang pananaw mo dililisod. So mo na nga So that is why si Pablo wala siya makanahon na nga siya piniriso sa Rome pero piniriso siya ni Kristo. So amazing kay tanan nga ang iyang kahimtang gyud wa niya gitan-aw base sa tao. Ang iyang kahimtang base sa sovereignty sa Ginoo. Man ang prisoners of Christ. So, but we need to look outside. Si Kristo na priso usab. Kibaw mo sa dihang na priso, si Kristo sa dihang gilangsang siya, gi-exchange siya sa kapiniriso. Kisay pangan. Kinit kita to'y representation ato kang Barnabas. Muna nga ni Barnabas ilisi, gi-exchange ta. Instead si Barnabas mo'y prisuhon ug patyon, iag ilangsang, gi-exchange siya para ma-set free ta. Amen? So mo ni nga makita na to nga we are all prisoners of something. Diba? Napriso kita sa unsang mga butanga. Yes, sangan man tong Barnabas, pero si Barnabas nagrepresento nato. Actually, exchange to nato sa kuan. So, mo na nga kadaghanan nato na priso lang gyapon ta. Diba? Ang uban na priso gyapon sa asa mang butanga. Sa bisyo, sa sugal, sa inom, di ba? Sa drugs, sa paghubog-hubog. Uban na priso sa unsaman, sa pagpagwapa. Di bitay. Uban na priso sa unsaman, sa mga tinguhas kalibutan, sa kalipay kalibutan. Di ba? Ang uban na priso sa unsaman, sa kinabuhi nga mag-apas kanunay sa unsaman, pagsikat, mag-apas sa mga kabtangan sa kalibutan. Mo nang uban na priso sa unsaman nga ma-experience gyud nila nga unsaman nga ma-meet nila ilang idol dinis kalibutan. Uban na priso sa atong Diyos nga nasa atong heart. Na priso sa kasuko, na priso sa jealousy, na priso sa paggalabakira, labikiro, pagchismoso, chismosa, na priso sa pagpamakak. You need to understand, as believer, di na ka mapriso. Ngano na priso ka ng klase nga pagsala? Kay imong gialaw.
Kaya nga naman, mas kusgan biyang balang spirito nga nanato. Matransform biya ka. So mo na nga, in that sense, ang matagusan na to is, bisa gilukat na ta sa dugo ni Kristo, magpapriso gyapon ta. Remember, napriso na ta sa tong agalon. Di ba? So, remember, as believers, gipalit ka sa halangdong bili, which is ang dugo ni Kristo. Get free na ka from sin to death. Sin and death. Romans 8. Muna nga, ayaw pa priso balik kung unsa may idol sa imong heart o tinguha sa imong heart o sa unod o sa imong nahuna. Ayaw pa priso. Kaya remember, ang anak sa Diyos mo'y naglukat kanimo o kanako para matagaan tagkagawasan. Sa yawa, sa kalibutan, o sa kaulag sa unod. O para mahimo tang piniriso ni Kristo. Muna nga si Pablo, nag-antos man sa pagpangalaga niya ni Kristo, pero iya yung kanunay ang kunon, Christ prisoner yun siya. Binilanggo yun siya ni Kristo. Wa siya mauwaw sa pagabinilanggo niya ni Kristo. Amen? Muna ang iyang pag-antos tungod sa Gibanghilyo. Muna nibalik siya siyang original nga tawag. Nga ningon sa Acts 9:16, for I will show him how much he must suffer for my name. So a lot of us, we need to understand, the Bible giset us free ta sa sala para mahimo sa tang piniriso ni Kristo. Pero atong pagka-piniriso ka nga term, ato nang para makita na to nga na-bound gyud ta sa life of Christ. Listen to this. Christianity is not about gi-add-on nimo si Kristo sa imong life. Christianity, Christ is your life. Kay most of us, we understand man good Christianity is add-on lang. No wonder kung nay cross point nga choosing, ang kinabuhi na to atong trabaho, ang kinabuhi na to ang atong eskwela, atong business, mo na i-neglect na lang si Kristo. No, unaha kay mong si Kristo may mong life, dapat kibaw ka mo tawagan ni mo balance, kibaw ka unsaan ni mo nga di ni mo ma-neglect si Christ. Amen? That's what happened. Many claim to be Christian, but wala gi commitment as a believer in Christ. Listen to us. Christianity is not a religion. Christianity is a life. So do not add on Christ. Manang mapriso na lang ta, kung sa'y tinguhan na to, kay we think man good, gi-add on na to. Kaya bagya pag religion pa. Wala siya part sa itong life. No. He is our life. Amen? It's not part of our life. Christ is our life. Yung namin ito part, Christ is our life. Inamor pa. So, brethren, kidding aside, I encourage you, we are prisoners of Christ. We are prisoners of the Master. So, manang atong natuki, gisuwat niya sa Ephesians nga, binilanggo ako si Pablo, binilanggo ni Kristo Jesus. Kristo Jesus. So, si Paul, binilanggo ni Kristo Jesus. Ang pangutana karon nako ninyo, kamo, kang kinsa mong binilanggo? Sa kaulag ba gyapon? Sa porno gyapon? Sa bisyo ba gyapon? Sa sugal ba gyapon? Kang kinsa mong binilanggo? Yang mo claim tag Christian. Di ba? Do you belong to Jesus Christ? Nabilong ba ka ni Kristo Jesus? Makasulti ba ka nga si Kristo may imong hari? Nga si Kristo may imong agalon? Kung nakasulti man ka, dapat mingon ka, Lord, isend ko bisan asa. Lord, tabangi ko, Lord, makashare ko ugma. Lord, tabangi ko, mingon ka, Lord, I'm here. I'm yours, use me. Maybe wag yun ka pray na everyday. Atong ginahuna, wag yun na to, no? Unsa kay madawat na ako karong Pasko, no? Yes, we desire bigger gift. There's nothing wrong, no? We desire bigger gift or huge gifts, unsa ba na material things, but the greatest gift is Christ. Wa na gyud maka-compare anang gift. Kay kanang gift di na maputos.
o di sa na maangko nimo kung di nimo i-surrender mong life ni Christ. Yeah, that's the only gift nga mohatag nimong eternal life. So, mo na nga, I hope you will say, you will tell yourself, whose prisoner I am. Am I a prisoner of Christ? If I'm prisoner of Christ, ni-pray ba ko, Lord, use me. Kaya kung di ka mo pray na, prisoner ka punta sa tong self, sa kalibutan, o sa yawa. Yung prisoner, it means what you kay choice. Naroon mong kasud. Diba? So, muna nga, He is King over all. So, kaduha, prisoner of Christ, prisoner of the Master, katuha is binilanggo sa kung agalon, katuha is binilanggo para sa misyon. So, look at the Bible, verse 3, chapter 3, verse 1. Tungod nining maong hinungdan, ako, si Pablo, binilanggo ni Kristo Jesus, tungod og alang kaninyo nga mga hintel. The word hintel is ethnos sa Greek. The word ethnos is ethnic sa English. Ethnic, it's a group of people with the same culture, the same custom. Di siya about country. Lahat ba, tribe. So, man is siya. So, mana nga, in behalf, prisoners for the mission, it means pinilanggo ka para sa in every tribe and language sa kalibutan. Pastor, naraman ko Cebu, naraman ko Pasil, so ko pag-adto sa US. US, good yung mga desire, ha? Naidagang itnis din naitaga Ulanggo, naitaga Isla diya, taga Buhol, Sirina. Kaya mo na itnik is lahi tagla, panang naiwaray, nay Ulonggo, mo na itnik. Ay na to, tong aitas, ito nagtuwa, tong mga agta, ay na to, kanang tungod na to. Ngita pa mo, lisod agtuon da. So mo ni siya nga, the word on behalf of you Gentiles, si Paul mani ang context, siya mismo para sa Gentiles, he is Jew, he is the apostle of the Gentiles. Diba? Pero kita mo nang kabatang gidana ko ang timeless truth sa panahon na to, we are also, usaman, prisoner para sa mission sa mga mutanang unbeliever. Kani siya. So si Pablo nga pagka-pinimiso niya, iyang yung illustrate yun, mao niyang nature sa Christian missionary. I want you to go Philippians 1:12. Kaning Philippians 1:12 to 14. Ang Philippians, pagsuwat ini piniriso po siya, kauban ni si Ephesians. Pero based sa kuan mo ko ni last niya nga gisuwat. Ya based sa ubang Bible scholar mo ni kinaunhan ko niyang gisuwat sa John 1. Pero naka-incline ko last kay ingon man professor po kuan ni. So Philippians 1:12-14. Buot nako nga masayod kamo nga mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakahimo hinuon sa pagpauswag sa mayong balita. Nga tungod ni ani naibaluan na sa tibok palasyo ug sa uban pang ang akong pagkabinilanggo alang kang Kristo. Ang kadaghanan sa kaigsuonan nahimong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabilanggo ug misamot sa pagkamaisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios nga walay kahadlok. So ningo si Pablo sa tagay Philippians nga dapat dubot na akong masayod kamo nga igsuon nga nahitabo ka nako nahitabo ko yung pagkapiniriso dili tungod sa sala tungod sa gospel mayong balita. But sa iyang pagkapiniriso dili kay ang mensahe na priso kundi nadaghanan mo uswagon no may balita. Kaya nga naman daghan sa mga guard na born again kay sige share. So ani ni siya? Whatever your situation, di gyud ta kahimog rason nga ay di lang ko mo share oy. Di manggod kay di mo gud allow manggod. Actually, kita gyud mahimong hindrance sa pagsangyaw sa maayong balita. Di ba? Somewhere napatay doktrina ani or theology nga di mo gyud gipashare sa Ginoo nako. Asa mas Bible nga mo ra gipashare mo sa Ginoo? Kumantay mo ana, mo bitaton namatan. Di ra gito kutob. Actually, gibutang sa Bible nga pa-share na ka. Kung mo ra nagipashare kay mo ra gyud mong gi-share. So ana siya nga night time nga kadiyot ra nga kuan, but remember, as much possible intentional. Sugdi dayon. So mani nga makita nato nga si Paul even nasa priso ang progress sa ebanghelyo
ni grow gyud wa ma hindi wa gyud mapugni. So mo ning makina to is ang atong pagapiniriso di lang kay kang Kristo sa mission po niya. Muna kung kita willing lang gyud ta use me, wa gyud makapugong sa gospel. Muna nga si Pablo si Jesus gitawag niya si Pablo as special ministry. Nga apil gyud iyang pag-antos. Muna si Pablo, willing po siya mantos in behalf of Christ and for the sake of the missions. Manang Colossians 1:24, now I rejoice in my suffering for your sake and fill up what is lacking of Christ's affliction in my flesh on behalf of His body, which is the church. In Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. So, kabantay mo sa gain. The word gain here, profit. Ganahan mo makaginansya? Puy si Kristo. Ganahan mo makaginansya? Patya inyong kaugalingong daang kinabuhi o pagkinabuhi diya ni Kristo. Kay wa gyud makakumpara sa joy kung makasangyaw ka sa kakalag. Indescribable joy. Nakas cloud 9 once nga makashare ka. Labi na ang response sa kalag nga makadiscern ka nga madinawaton kay siya. Bisag mulalis pa nimo, malipayon magyapon ka. Kaya nga naman siyang paglalis, kibaw siya nga naigo iyang kasing-kasing. Nilihok ang balang espiritu. Muna nga, even though di man ta mangitag pag-antos, muna di ta ma-surprise kung maglagot ang mga tao sa diyang mo share ka sa gospel. Ay nanahimong rason, ay din lang ko mo share, siya manggod, masuko manggod. Pangitag lang tao, siya rin tao si mong kalibutan. Diba? Or muhimo tag rason nga iya maguning territory din Muna, di lang ta mo share. You need to understand, kung mudua kag baseball, di ko na exempted, maigo kas bola. Diba? Kung sundaw ka, expected yun na maigo kag bala. Mo na, kung mo share ka sa gospel, expected yung lulutuson ka. Mabot pa i-accuse ka o dauton ka. Mo ginagyod. Mo na ang mahitabo. So, mo na, ayun na sa himo ang rason nga, di na lang ko, muundang na lang ko. Diba? So, ang ato good is simply obey sa kabubuton sa Ginoo. Yes, kibaw man gyud ta nga naman gyud plano atong mangluluwas, maybe apil ang pag-antos, pero napoy uban dili maapil ang pag-antos. But in John 15:20, ito tas John 15:20, Juan 15:20. Juan 15:20. Ningon din si Jesus. Hinumdumi ang pulong nga akong gisulti kaninyo. Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kung sila naglutos kanako, sila maglutos usab kaninyo. Kung sila nagtuman sa akong pulong, sila mutuman usab sa inyong pulong. So kung gilutos si Jesus Christ nga naghimo pagag milagro, way sala, samo taka kita. Kung say nagian ni Kristo, magian usab nato. Kung gilutos siya, nga ato ang magtutudlo, ya kita ulipon ra, magian gyud ta nato sad paglutos. Pero hinumdumi, ningo siya pero hinumdumi. Hinumdumi nga kung kisa tong maminaw ninyo, kung kisa tong maminaw nako, maminaw usab ninyo. Kamantay mo maminaw nako, it means gidaygan na sa balang espiritu. Mo nang naminaw sila nato. Sa lang chart. So, latod bagasulti, ang kinabuhi ni Paul, mo gini nagpicture gyud og total devotion sa iyang katuyuan o plano sa Dios. Manang ang pulong sa Galatians 2:20 ni sulti si Paul nga ni-view siyang kinabuhi, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. That is why, ayaw na puyin inyong kaugalingon. Puyin na si Kristo. Inemtupad, puyin si Kristo. So, kumani siya, kung si Paul, ni-endure siya, ni-anto siya sa iyang pagkapiniriso nga wa siya sala, samot na karon. Di ba? Kaya nga naman, he counted as loss
for the sake of everything. Yang nakangkon. Philippians 3:7-10. Even though gitreat siya unjustly sa mga katawhan nga yung gigugma, which is ang nasud nga Israel, pero nagpadayon niya po siya gwali sa kamatuuran, mga mao si Hesukristo. Mo ni ang rason gyud nga si Pablo na priso not tungod siyang pagkakriminal, but because siyang pagwali ni Kristo. So lapad pagkasulti, even sa pag-anto, si Paul ni fulfill ra gyud siyang pagkatinawag o sa gi-commission sa Ginoo. Pero even sa mga pag-antos ni Paul, wa gyud niya mausab ang unsa gyud katuyuan sa mission sa Ginoo nato niya. Amen. So gigapos man siya, gipriso man siya, pero ang mensahe sa ebanghelyo wa mapriso. Mo sa nihigala. Kung unsa may kahimtang nato, ayo himo ang rason nga di naka-share. Mawutang gi-train ta mo evangelism. Di ba? Nananadya-tanan, inyo gyud inyo nang basahon o gi-share gyud ninyo. Mo na atuan ang responsibility. Di ta maghimog rason. And we need to understand. Nganong ningingon ko nga mo nitong prisoners of Christ ta. Kay because ang tawag po ni Paul sa mga believers kaniadto sa iyang mga mamumuo, fellow prisoners. This refers to the fellow prisoners of Christ and the gospel. Romans 16:7, greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. Colossians 14, Aristarchus, my fellow prisoner. Philemon 1:23, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. So every believer, every Christian is a fellow prisoners of Christ Jesus. So, mao ni higala, ikaw gako, mga piniriso ni Kristo alang sa misyon. Amen? So, mo to ang pagpiniriso na to, di ta kilala mo, suwat pagpidinig ng orange, susuwa na to. So, may mga prisoners of Christ, it means atong puy-an, atong ikanabuhi, mao si Kristo. Iyahag yung way, iyang mission. So, the question is, are you fellow prisoner in Christ Jesus? Ba? Uban ba ka ni prisoner ni Kristo? Kung prisoner ka ni Kristo, makita gyud sa imong gawi everyday. What you kailaing concern for the advancement of His kingdom? What you kailaing concern kung dili it's not about us. Di ba? And kaduha, kinsang mission imong gipuy-an? Mission sa kong anak, pastor, nga makahumanig, doktor. Good. Apila si Kristo. Mission ako, pastor, nga maka-abroad ko, makatrabaho ko gawas. Isik na, kumawala lang kabuton sa Ginoo. So, whose mission do imong gipuy-an? Imong mission? That is why ma-frustrated ra ka. That is why mawagtangan lo kag paglaom, because as a believer we have already a mission to live, which is the mission to spread the gospel. So kung nakay mission na dapat nasa kay total devotion of Christ's mission. Amen. So remember verse 1, Paul himself nisulti siya, di siya piniriso ni Caesar kundi binilanggo siya ni Christ Jesus. So I hope imo sa tang dawato ng kabubuton ni Kristo sa imong kinabuhi. Binilanggo ka. Inay tupad binilanggo ka ni Kristo. So si Paul nahimong piniriso ni Kristo kay nituo siya sa mystery. Unsa ang mystery? Nga maluwas gyud ta pinagis pagtuo ni Kristo, nga ang Jew Gentiles magrasyahan gyud nga may usa sa lawat ni Kristo, nga ikaw gako nga appeal gyud ka sa programs Ginoo, nga ikaw kung mystery sa imong pagwali malutos gyud ka. And amazingly, ang mystery is ikaw gako himuong galamiton alang sa iyang gingharian. Amen? Muna nga, the most important thing ni Pablo, dili ang safety, dili ang security, dili ang future nga manindot yang kinabuhi, dili retirement plan. Kung dili, unsa man, yang mission sa yang master. So, kibaw siya, nga napriso siya, dili sa iyang sala, but kibaw siya nga dili tungod kay na-display siyang Ginoo, kundi napriso siya tungod sa pagwali sa gospel.
Mo nang nag-siya commitment, sacrifices diha sa Ginoo. Diba? Na priso siya sa Rome, pero makita na to, iyang kinabuhi, nagdala gyud og himaya sa iyang agalon, which is his king. Amen? So, mani nga, gipialan ka sa grasya sa Dios, part 1, which is, pinilanggo ka ni Kristo. Number 1, binilanggo ka sa imong agalon. Number 2, binilanggo ka para sa misyon. Ay, nakalimti, imong identity. Una, kung na may mga temptasyon, binilanggo na ko ni Kristo. Di na ako dawat anak. Kung na may mga offer sa kalibutan, nga makakos mo, makasala ka, ina binilanggo na ko ni Kristo. Ako alang yun is para sa kong agalon o sa mission. Amen? So there's a story of a pastor in other country, sa Middle East, nga that has not allowed the Bible or the gospel. The story start with a mission sa iyang family as a Muslim. Dayon, every night na siya Bible study. Magbalin-balin siya. That one night, kuyog yung anak, 6 years old nga daughter, ato siya sa kabalay, yung gisiran, yung mga kuan, about sa gospel. But pag uli nila, going at home, kabantay siya, nagkatakanta pag siyang anak, kabantay siya, nga, while driving siyang car, na nagsunod ng auto. So, gi-crack down na day siya. Nasakpa na siya, niya bawal man dito ang pag-share sa Ebanghelyo. While singing, padung silang balay, iya nag-explain sa iyang anak nga babay, nga, Daddy will going somewhere. Do not cry, and your mother will take care of you. So, sa dihang na-arrive sila sa balay, wa madugay, ki-pick up ba dayon siya. O gidala sa pulis, o gikulata, kay iparikant iyang pagtuo. Kay usaman sila kanasod nga kuan. So makita nimo yung anak nga babae ni hilak niya iya iparikant niya pagtuo, it means iyang iyang usbon niya pagtuo ba nga mobalik siya as a Muslim. Pero wa gyud siya marikant, but he continually confess Christ. Even gikulata siya, gilumsan siya, wa gyud siya marikant. Kay kasabot siya, part na gyud na siya sa suffering. So somewhere na there, wa man siya mapatay, pero ang gihimo gyud, pabilin pa man siya sa prisuhan, sige sag-share hangtod most sa mga binilanggo na Christian. So, mo na siya ang sovereignty sa Ginoo. In everything that we do, there's a purpose for it. So, mo na nga karon, ang isulti ni Paul, ato ning i-rephrase, you have to be a prisoner of somebody, but Paul, nipili ko siya, mahimo siyang prisoner of Christ. Pwede dyo ka mahimong binilanggo bisan kinsa. Sa imong agawon baron nga tig-record sa Sir Tres, sa Banadiha, o mabinilanggo ka sa unsa dya, pero si Paul, nahimo yung binilanggo ni Kristo. Nagpuyo gyud siya sa usa ka butang. Unsa man? To serve Jesus. So, baby, yung kasulti ka kay Apostolis manggod siya. Siya mong gipiyalan. Siya mong gitawag good. Remember, ikaw ako nagbasyahan rasad. Mas daghan pang tao nga angay luwason para nato. Amen? So ikaw ako gipili para mahimo pong pinireso ni Kristo. Amen? So si Paul said in 2 Corinthians 5:14-15, the love of Christ compels me. Unsay pasabot ani? Ang gugma ni Kristo mo'y nakapatukmod niya. Nga unsa man moantos sa pagpangalagad ni Kristo. Ang gugma. Manahigala, ikaw ko gigugma ni Kristo. Iyang nahimiling dugo, iyang gibayad ni mo nako. I hope unta nga kani nga gugma mo sa nimo control na to. Ngayon sa man, nga mo obey sa tong master. Nga magpadayon pagpangalagad ni Kristo. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. This karong Domingo hay sa Sunday communion, dili tanan maka-commune ani. Kato lamang na relasyon ni Kristo, kato ni dawat na ni Kristo as Lord and Savior. Pero i-welcome ta mo. Sama ta mo welcome.
Mao ni siya kung wa pa kay relasyon, i-admit sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala, di ka makaluwas sa imong kaugalingon. Dawata gyud sa imong kasing-kasing nga si Kristo ra gyud makaluwas nimo, gibayran nimong sala dito sa cross ug siya nabanhaw og nilingkod sa tuo samahan. Mao ni kani atong buhat nga communion, di ni makaluwas. Wa ni labot kaluwasan. Ato ning gibuhat para paghandom sa gibuhat ni Kristo dito sa cross 2000 na katuigan. Nga atong pahinumduman nga kita nga mga makasala giluwas na pinaagi sa dugo ug lawas ni Kristo nga sa atong paghandom ani ato ning gituman gibuhat para manduman nato nga kita na bilong nata ni Kristo. Wa nata na bilong sa kalibutan. So we need to understand this is a sacred thing. So dinhi siya walay sis kalabut, wa ni labot sa kaluwasan, kanila is paghandom lang. It's an ordinance. Muna atong buhaton ni once a month sa Sunday, first Sunday, para di na to makahilimtan. So kung ikaw wala pa kay relasyon ni Kristo, iampo diya si mong lingkuranan, iduko imong uwa, piyunga yung mata, Ginoo ako sa kamakasala, di ko makaluwas kong galingon, nagtuo ko nga si Kristo nga may himong Dios, mao ang Dios nga nahimong tao. Isay gid, sugid mo mga sala, pasaylo ako Lord sa akong mga sala, ug akong itugyan akong kinabuhi dinimo diya Lord. Ug tudloi ko nga magpuyo nako sa imong pamaagi. So iampo lang diya, di ni siya ingon ibalhin kag reliyon, why reliyon makaluwas? Imuhaning ikaw og si Kristo ni nga nakigsulti ni Kristo. Si Kristo kakita sa imong kasing-kasing karon ug makadungog siya nimo even sa imong nahuna pa nimo giampo ni. Ug pangayo Lord tabangi ko Lord nga madawat ni ka ang balang spirito pinagis pagtuo lamang. Kung ikasa ningon na kakristohano naka, I hope that this message it helps you nga madasig unta ka, makasabot ka sa imong nadawat nga kaluwasan. Nga piniriso na ka ni Kristo. Busa ayon ang pagpapiniriso bisan sa pili agyod nga piniriso ka ni Kristo. Mo na higala gibulukat ka sa nahimiling dugo ni Kristo. So amahan namo nga nasa langit, salamat Lord sa mga kalag nga nagampo gayud silang siya o God. Lord, di kay nakita sa kasing-kasing ko tinudanay biyo gidawat na si Kristo o God. Nasayod mi Lord. Lord, ikaw man gyud nakibaw ug siya Lord nga luwas gyud sila o God. Ug ako sa ampo mga katawhan Lord nga imong nakadungog ani himuha Lord nga amo gining puy-an ning kamatuoran Ginoo God. Nga Lord nga piniriso namin ni Kristo. O God, musa Lord help us to live o God the life of Christ. Nalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. So let's sing song niya. Please lang og kuha dinhi katong kun idawat na ka ni Kristo, dawata ay magkuha na. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. Ang basahon sa 1 Korinto Kapitulo 11, bersikulo 23, kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudian siya mikuha og pan, og sa nakapasla salamat na siya kini iyang gipikas-pikas og mingon, kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kanyo.
buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang pagi human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan o matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Magampo kita among lang itong mahan, Ginoo, salamat kay Lord nga kaning biskwit nagrepresent kayo di mong lawas nga nadugmok Lord dito sa cross alang sa mong sala o kaning juice o God nagrepresent usab Ginoo Lord sa imong dugo nga imong giula sa bagong kasabutan Ginoo. Lord, salamat sa imong gibuhat dito sa cross o God. O kani Lord among paghandom nga nituo mi Lord o nasayod mi nga Lord nga mamatay lamang ka sa kausa ug mabanhaw lamang ka sa makausa. Musamahan sa among pagparticipate ni Lord ni ila mi Lord nga ikaw gyud makaluwas namo ug niila sa mi Lord sa imong pagbalik uban na kami diha kanimo amahan. Sa God sa among pagpartake Lord himua Lord nga Lord mga imigpasaylo ayo tuguti Lord nga we take it lightly. Isting so God among paghinumdum gayud Ginoo nga kami nabilong na media kanimo ug among kinabuhi alang lamang kanimo. Nalaygon ka Ginoo in Jesus name we pray. Amen. Amen. So let's partake. Unyapay na partner, mag-rotation na ta. Ibalik lang nini, mga 5 minutes lang. Share lang ta ha, sa atong sa nasabtan.